Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Tahimik ang gabi. Sa kwarto ni Helena, tanging mahinang tikatik ng ulan sa bubong ang maririnig, sinasabay sa mabagal at malalim niyang paghinga. Isang gabi lang na nais niyang makalimutan ang mundo. Matapos ang ilang araw na sunod-sunod na pagod sa trabaho, napilitan siyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang sa loob ng isang linggo para sa preparasyon ng kasal ng kanyang nakababatang kapatid, si Beatrice. Hindi ito isang tahanang puno ng yakap o ng alaalang masaya. Sa totoo lang, matagal nang naging banyaga ang salitang kalungan para kay Helena. Ngunit dahil sa kahilingan ni Beatrice, na gustong buo ang pamilya habang naghahanda sa pinakamalaking araw ng kanyang buhay, napilitan siyang bumalik. Ngunit sa gabing yon, habang siya'y tulog na tulog, isang bagay ang nagbago magpakailanman. Naramdaman niyang may malamig na bakal na dumaan sa kanyang batok. Parang nanaginip siya sa simula, isang masamang panaginip kung saan may humahawak sa kanyang buhok, may humahaplos sa kanyang anit, at may dumadagundong na tinig ng babae na pabulong. Ito ang nararapat sa'yo. Hindi ikaw ang bituin sa gabing ito. Nagmulat si Helena. Pagmulat niya, sumabog ang lahat ng katahimikan. Nanginig ang kanyang katawan. Isang kumpol ng buhok ang nasa sahig. Hawak ng kanyang ina ang isang pers ng gunting, ang mukha'y malamig, halos walang emosyon. Sa kanyang tabi, ang ama niyang si Renato, tahimik ngunit hindi umalma. Anong ginawa niyo? Sigaw ni Helena, halos hindi makalabas ang boses sa gulat. Maganda ka masyado, Helena. Malamig na sagot ng kanyang ina. Mas maganda ka pa sa sarili mong kapatid. Hindi namin hahayaang agawan mo siya ng liwanag sa araw ng kasal niya. Namutla si Helena. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi niya may galaw ang kanyang katawan. Parang bawat hibla ng buhok na nawala sa kanya ay kasama ang bahaging kanyang pagkatao. Akala ko mahal and yoe ko. Bulong niya, nanginginig ang mga labi. Hindi ito tungkol sa pagmamahal, Helena, sagot ng kanyang ama sa wakas. Ito'y para sa kapayapaan ng pamilya. Si Beatrice ang ikakasal. Hindi ko. Napaupo si Helena sa kama, hawak ang sariling anit, dama ang malamig na hangin sa batok ng gayo'y halos kalbo na sa likod. Parang banggangit. Enganit totoo. At masakit. Lumipas ang magdamag ng walang nagsalita sa kanila. Kinabukasan, nagkulong si Helena sa banyo. Tinitigan niya ang salamin, hindi lang ang buhok ang nawala. Parang tinanggalan din siya ng dignidad ng pagkatao. Ang dating buhok niyang kinainggitan sa eskwela, kulot ngunit makapal at buhay, gayon ay wala na. Sinirang sariling mga magulang. Maya-maya, lumabas siya. Nagsuot ng sombrero, bitbit ang bag, at lumakad palabas ng bahay. Walang paalam. Walang lingon. Tumungo siya sa salon na matagal na niyang pinupuntahan noon, kay Lucas, ang tanging taong tapat sa kanya sa panahong lahat ay lumilingon palayo. Pagpasok pa lang niya, napansin na ni Lucas ang luha sa kanyang mata. Helena? Anong nangyari sa'yo? Hindi agad siya nakapagsalita. Tumulo ang mga luha. Tumango lang siya at inalis ang sombrero. Nagulat si Lucas, ngunit hindi siya nagtanong. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Helena. Okay lang. Ako ang bahala sa'yo. Sa loob ng 2 oras, tahimik silang nag-usap. Ikinuwento ni Helena ang nangyari, ang sakit, ang pagtataksil, ang inggit na hindi niya kalanman inakala na manggagaling sa sariling ina. Bakit ganon, Lucas? Anong kasalanan ko kung ako ang mas maganda? Kung ako ang mas nakatapos ng pag-aaral? Hindi ko naman ipinagyayabang. Wala kang kasalanan, Helena, sagot ni Lucas. Ang kasalanan ay kapag ang pagmamahal ay ginawang paligsahan. At ikaw ang naging biktima ng mga taong hindi marunong magmahal ng patas. Bago siya umalis sa salon, tinanong siya ni Lucas, pupunta ka pa rin ba sa kasal ng kapatid mo? Tumango si Helena. Oo. At kapag dumating ang araw na yon, hindi na ako tatahimik. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Helena ang bagong gupit na ibinigay ni Lucas, isang maikling pihuikat na bumagay sa kanyang hugis mukha at matapang na mga mata. Napaisip siya, minsan ang pagkawala ay simula rin ng pagbangon. Pero ang sugat sa kanyang puso ay hindi kayang tapalan ng kahit gaano kagandang estilo. Umalis siya sa salon na may bagong anyo, ngunit dala pa rin ang bigat ng pagkakanulo. Umuwi siya sa inupahang apartment na malayo sa bahay ng kanyang pamilya.
Doon siya nagkulong, tumangging sumagot sa mga tawag ni Beatrice. Hindi pa siya handang makipag-usap, kahit pa ang kapatid niyang ikakasal ay walang alam sa ginawang kasamaan ng kanilang mga magulang. Isang linggo na lang ang nalalabi bago ang kasal. Unti-unti, bumabalik ang kontrol ni Helena sa sarili niyang damdamin. Hindi niya gustong dumating sa araw na iyon na puno ng hinanakit, pero ayaw rin niyang magpanggap na walang nangyari. Isang hapon, tumawag si Beatrice. Helena, nason ka ba? Bakit hindi ka nagpaparamdam? I miss kita sa food tasting, sa gown fitting. Lahat ng bagay kulang kasi wala ka. Napapikit si Helena. Halos gusto niyang isumbat ang lahat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nasa apartment ako, sagot niya mahinahon. May gusto akong sabihin sa'yo. Pero hindi sa telepono. Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit na cafe. Dala ni Beatrice ang masayahing enerhiya, pero napansin agad ang panibagong ayos ni Helena. Wow! Ang ganda mo Bagay na bagay sa'yo yang gupit mo. Pero, bakit hindi mo sinabi na magpapagupit ka? Tumulo ang luha ni Helena bago pa man niya mabikas ang sagot. Hindi ko ginusto to, Bea, mahina niyang sabi. Habang natutulog ako, sina mama at papa, pinutol nila ang buhok ko. Natahimik si Beatrice. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng cup. Anong ibig mong sabihin? Bakit nila gagawin yon? Ikaw daw kasi ang ikakasal. Hindi raw ako dapat agawin ang atensyon mo. Nainggit daw sila sa akin. Sa kung anong meron ako. Sa itsura ko. Sa buhay ko. Parang may bumagsak na bato sa pagitan nila. Si Beatrice ay nanatiling tahimik. Hindi siya makapaniwala. Hindi ko alam wala akong ideya. Kung alam kayo lang. Ikaw ang hindi ko sinisisi, putol ni Helena. Alam ko ang hindi mo to pinlano. Pero kailangan mong malaman. Kasi ayokong magkunwari sa arawang kasal mo. Ayokong magsuot ng ngiting peke habang ramdam ko pa rin ang pait sa dibdib ko. Umiyak si Beatrice, hindi dahil sa kasal, kundi sa kapatid na minsan niyang kinalimutan. Niyakap niya si Helena ng mahigpit. Kinagabihan, habang mag-isang nakaupo si Helena sa kama, tumawag si Lucas. Kamusta ka Tanong naya. Mabigat pa rin, tugon ni Helena. Pero kahit papaano, mas malinaw ng gayon. Nasabi ko na kay Beatrice ang totoo. Handa ka sa kasal? Tanong ni Lucas, may halong pag-alala. Handa akong harapin ang sarili ko. At ang katotohanang hindi na ako ang dating Helena na takot magsalita. May regalo ako para sa iyo, sabi ni Lucas. Gusto kon ako ang makayo sa ipsilono sa araw ng kasal. Hindi lang buwak. Buong itsura mo. Gusto kong ipakita sa mundo kung gaano kakatatag. Napangiti si Helena sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Salamat, Lucas. Ikaw lang ang hindi lumayo nung pinakakailangan ko. Sa kabilang dako, sa bahay ng kanilang mga magulang, naghahanda sina Marina at Renato. Ngunit kapansin-pansin ang tensyon. Si Beatrice ay tahimik, malamig ang tingin sa kanila. Anak, may problema ba? Tanong ng kanilang ina. Alam ko na ang ginawa niyo kay Ere, malamig niyang sagot. Hindi ko inaasahan na magagawa niyong traidorin ang sariling anak. Walang nakasagot. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa sampal. Lumipas ang mga araw. At dumating ang huling gabi bago ang kasal. Sa harap ng salamin, habang hinahaplos ni Lucas ang buhok ni Helena para sa huling pagsasaayos, tumingin si Helena sa sarili, at sa wakas, nakita niya ang isang babae na hindi na biktima, kundi isang mandirigma. Ang araw ng kasal ni Beatrice ay dumating na, isang araw na inaasahang punong saya, ngunit para kay Helena, ito rin ang araw ng katotohanan. Wala na siyang planong magkunwaring masaya. Hindi na siya papayag na magpatahimik sa likod ng ngiti at magagandang salita. Gayon, lalakad siya sa harap ng mga taong minsang nagbaba sa kanya, na may taas no. Maaga siyang gumising. Dumating si Lucas sa apartment niya bandang alas 7 ng umaga, bitbit ang mga kagamitan sa make-up at isang espesyal na damit na siya mismo ang pumili para kay Helena. Isang klase na itim na damit, hindi para agawan ng atensyon si Beatrice, kundi upang ipahayag ang kanyang sariling lakas at dignidad. Handa ka Tanong ni Lucas habang inayos ang kanyang kilay. Handang-handa, tugon ni Helena, may ngiti sa labi ngunit may lalim ang mga mata. Habang inaayos ang kanyang buhok, napansin ni Lucas ang ilang sugat pa sa anit ni Helena, tanda ng sa pilitang paggupit ng kanyang mga magulang.
Hindi ito nawala, bulong ni Lucas. Pero mas malakas ka ng gayon. Samantala sa bahay ng pamilya, abala ang lahat. Si Beatrice ay nakaayos na, suot ang kanyang puting gown na tila isinukat sa kanyang pagkatao, elegante ngunit simple, masayang ngunit hindi mapagmataas. Ang kanilang ina, si Marina, ay sinusubukang ipilit ang masayang mukha, ngunit hindi may tatago ang tensyon sa loob ng bahay. Ramdam niya ang lamig ni Beatrice, at higit sa lahat, ang kawalan ni Helena sa mga preparasyon. Sigurado ka bang dadalo ang ete mo? Tanong ni Marina. Tumitig si Beatrice sa salamin bago sumagot, mas sigurado ako sa kanya kaysa sa inyo. Bandang hapon, nagsimulang magdatingan ang mga bisita. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak at puting kortina, mga alaalang magagandang pilit pinagsasama ng pamilya para sa panlabas na anyo ng pagkakaisa. At dumating si Helena. Pagbaba niya ng kose, napalingon ang lahat. Hindi dahil sa ganda ng kanyang suot, kundi sa lakas ng kanyang presensya. Ang kanyang buhok ay maiksi, ngunit elegante. Ang kanyang tindig ay tuwid. Parang may sariling spotlight sa bawat hakbang niya. Hindi siya ngumiri, ngunit hindi rin siya galit. Siya'y payapa, isang uri ng kapayapaang dulot ng katotohanang hinarap at tinanggap. Pumasok siya sa simbahan, at unang beses na nagkita ang mga mata nila ni Marina. Sa tingin pa lang, alam ang kanyang ina na hindi na siya ang batang madaling utin, hindi na siya tatahimik. Helena, sambit ni Marina, ngunit nilagpasan lang siya ng anak, dumiretso sa pews at umupo malapit sa unahan. Tumayo si Renato sa gilid, parang gustong magsalita, ngunit tulad ni Marina, natigilan sa bigat ng katahimikan ni Helena. Nagsimula ang seremonya. Tumugtog ang kampana at lumakad si Beatrice sa gitna ng simbahan, habang nakatingin kay Helena. Hindi yon tingin ng takot, kundi ng pasasalamat. Sa kabilang lahat, naroon pa rin ang kapatid niya. Hindi bilang panahin, kundi bilang testamento na kahit sugatan, ang tunay na pagmamahal ay hindi bumibitaw. Naluha si Beatrice habang lumalakad, hindi dahil sa kaba, kundi sa bigat ng pagkakaibigang muli nilang binuo. Pagkatapos ng seremonya, sa harap ng mga bisita, may isang sandali ng katahimikan bago magbigay ng mensahe ang pamilya. Inaasahang si Marina ang unang magsasalita bilang ina ng bride, ngunit bago pa man siya makatayo, tumayo si Helena. Kung maaari, Anya, gusto ko sanang magsalita. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na nabigla, may ilan na kinabahan. Ngunit walang pumigil. Lumapit si Helena sa mikropono, at sa harap ng lahat, huminga ng malalim. Hindi ito araw ko. Hindi ako ikakasal. Ngunit sa araw na ito, napagtanto ko na ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan ng magkasintahan. Ito rin ay pagsasama-sama ng mga pamilya, hindi para magkunwari, kundi para magmahal ng totoo. Lumingon siya sa kanyang mga magulang. Maraming taon akong naging tahimik. Maraming beses kong kinain ang sakit na hindi ko man lang naiyak. Pero ngayong araw na ito, habang pinapanood ko si Beatrice na lumalakad tungo sa panibagong yugto ng kanyang buhay, naalala ko rin kung paano ako pinilit ninyong alisin sa sarili kong yugto. Tahimik ang lahat. Pinutol ninyo ang buhok ko habang ako'y natutulog, hindi dahil sa disiplina, kundi sa inggit. Ginawa ninyo yon hindi dahil nagkamali ako, kundi dahil masyado akong naging ako. Lumapit si Beatrice sa kanya, hawak ang kamay niya. Gayon, narito ako hindi upang sirain ang araw na ito, kundi upang ipagdiwang ang isa sa ilang katotohanang natitira sa pamilya na ito, ang pagmamahalan namin ng kapatid ko. Sa kabilang lahat, hindi niya ako tinalikuran. Tumulo ang luhang marami. Ngunit walang kahit isang salita mula kina Marina at Renato. Matapos ang emosyonal na talumpati ni Helena, nahati sa dalawa ang reaksyon ng mga bisita. May mga naluha sa katapangan niya, may ilan na hindi alam kung paano tatanggapin ang lahat ng narinig. Ngunit isang bagay ang tiyak, wala nang babalikan si Helena sa lumang anyo ng kanyang pamilya. Sa resepsyon, nagpatuloy ang kasiyahan, ngunit tila ba may manipis na ulap ng katahimikan sa paligid ng mesa ng pamilya. Nandoon sina Marina at Renato, pero kapansin-pansing wala ang dating sigla nila. Tila napahiya, tila nahubaran sa harap ng mga taong dati inaangkin nilang pinoprotektahan. Habang inaayos ni Lucas ang buhok ni Helena sa gilid ng reception hall, isang maliit na retoke lang sa likod ng stage, nilapitan sila ni Beatrice. Mahinang sabi ni Beatrice, gusto mo bang lumayo muna tayo? Gusto ko kayong makasap kayo ni Lucas. Tumango si Helena. Umupo silang tatlo sa isang maliit na pesyo sa likod ng hall, malayo sa ingay ng mga bisita. Tahimik sila saglit hanggang sa nagsalita si Lucas. Hindi madali ang ginawa mo kanina, Helena.
Pero tama lang na sinabi mo ang totoo. Tumango si Beatrice. Hindi ko may pagkakaila. Masakit para sa akin na malaman na habang abala ako sa pagpaplano ng kasal ko, ay pinagdadaanan mo palang ganong klaseng sakit. Pamilya natin yun. Alam kong hindi mo alam, sagot ni Helena. At hindi kita sinisisi. Pero ngayong alam mo na, kailangan nating harapin. Tahimik ulit. Ayokong tapusin ang araw na ito nang may mabigat pa rin sa pagitan natin, patuloy ni Beatrice. Kaya gusto ko sanang harapin sila. Kazuma ka. Ilang minuto pa ang lumipas, at pumasok si Beatrice sa mesa ng kanilang mga magulang, kasama si Helena at Lucas. Nagkatinginan sina Marina at Renato, tila bang napagtantong wala na silang ligtas na lugar. Mama, Papa, panimula ni Beatrice, ayoko nung paligoy-ligoy pa. Narinig niyo ang sinabi ni Ete sa simbahan. Alam kong totoo yon. At gusto kong malaman bakit. Hindi agad nakapagsalita si Marina. Inunahan siya ni Renato, ngunit mababa ang tono ng kanyang boses. Hindi niyo naintindihan. Sa buong buhay namin, si Helena ang laging pinupuri. Maganda, matalino, may trabaho agad, may sariling pera. At minsan parang nakalimutan na namin kung paano siya palakihin nang hindi kami nainggit sa kanya. Nagulat si Beatrice. Inggit? S.A. anak enyo. At dahil doon, ginupit niyo ang buhok niya habang tulog? Nilapastangan niyo siya sa mismong tahanan niya. Nanginginig ang boses ni Helena. Akala ko pagmamahal ang uyang ko sa bahay. Pero ginising niyo ako sa katotohanan kahit ako, hindi ligtas sa sariling magulang. Tumulo ang luha ni Marina, ngunit hindi ito nakaburang sakit. Hindi kami naging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, putol ni Helena. Ito ay tungkol sa respeto. Sa hangganan. Sa pagmamahal na hindi nananakit. Na hindi nagpapahiya. Na hindi naninira. Tahimik muli. Tumayo si Helena. Hindi ako humihingi ng tawad mula sa inyo. Hindi pa. Pero hinihiling ko na sana, sa bawat araw na darating, ay tanungin ninyo ang sarili nyo, paano nyo ginawang kaaway ang anak na dapat nyong minahal? At tumalikod siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Dahil sa wakas, tapos na siyang maghintay ng mga salitang hindi kailanman dumating noon. Gabby N.A. Sa huling bahagi ng resepsyon, habang sumasayaw si Beatrice sa kanyang bagong asawa, umupo si Helena sa gilid ng dance floor. Umupo rin si Lucas sa tabi niya, tahimik lang. Hindi lahat ng sugat kailangang gamutin ng ibang tao, sabi ni Helena. Minsan, tayo na mismo ang nagsusulsing sarili nating punit. And gumitay si Lucas. At minsan, kailangan lang natin ng kasama habang ginagawa yon. Tumingin si Helena sa kanya. Salamat, Lucas. Kung hindi dahil sa'yo, baka nagkulong pa rin ako sa galit ko. Nandito lang ako. Hindi ko to ginagawa para sa iyo lang, ginagawa ko to kasi mahal kita. Nagulat si Helena. Hindi siya agad nakasagot. Pero sa halip na sabihin ang kahit ano, pinatong niya ang ulo sa balikat ni Lucas, habang pinapanood ang mga ilaw na kumikislap sa kisam. Sa gitna ng ingay, musika, at liwanag ng kasal, isang bagong yugto ang tahimik na isinulat. At sa pagkakataong ito, si Helena na mismo ang may hawak ng panulat. Lumipas ang 2 buwan mula ng kasal ni Beatrice. Marami na ang nagbago. Si Helena, na dati tahimik, sugatan, at palaging nagtatago sa likod ng ngiti, ay unti-unti nang nakakalaya mula sa mga anino ng kanyang nakaraan. Hindi pa lubos ang kagalingan, pero bawat araw ay hakbang palayo sa sakit at patungo sa muling pagbuong sarili. Mula nang huli nilang pag-usap, hindi na muling nakita ni Helena ang kanyang mga magulang. Si Beatrice, bagamat nasasaktan, ay piniling huwag pilitin ang pagbabalik loob. Naintindihan na niyang gayon ang lalimong sugat na kanilang iniwan sa kanyang ete. Kung may pagbabalik mang mangyari, kailangang magmula ito sa tapat na puso, hindi mula sa pagkukunwari. Isang hapon, habang inayos ni Helena ang bagong bukas niyang maliit na salon sa tabi ng isang cafe sa Maynila, may pumasok na matandang babae na may puting buhok at kaunting ngiti. Malumanay itong lumapit. Magkano ang gupit? 10 ang nito. And gumitay si Helena. 100 po para sa regular cut. Pero kung gusto niyong ikwento ang kwentong buhok niyo, libre. Napatawa ang matanda. Napakatalino mo, Hija. Habang ginugupitan ang matanda, naisip ni Helena kung gaano siya kalayo na ang narating. Mula sa pagiging biktima, gayo'y isa na siyang tao na nagbibigay kumpiyansa sa iba, sa simpleng paraan ng pag-alaga sa kanilang buhok, simbolo ng kanyang dating hinubaran.
Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Lucas na may dalang mainit na cup. Pahinga ka muna, sabi nito. Ako na dito. Hindi pwede, sagot ni Helena. Ako ang pinakamatapang na hairstylist sa Maynila, hindi ako basta sumusuko. Tumawa si Lucas. Kaya na kita mahal. Isang liham ang dumating kinabukasan. Walang pangalan sa labas, pero pamilyar ang sulat kamay. Binuksan ito ni Helena at nakita ang marahang pagkakasulat ni Marina. Helena, baka hindi mo na kami matanggap at maunawaan namin yon. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw naming pinagsisisihan ang ginawa namin. Hindi namin matatakasan ang katotohanan, at hindi rin namin kayang ibalik ang lahat. Pero sana, sa oras na mapatawad mo na kami, kung darating man yan, alam mong bukas ang aming pinto. Mama! Matagal lang nakatitig si Helena sa liham. Walang loha. Walang galit. Isang uri ng kapayapaan ang dumapo sa kanya, hindi dahil pinili niyang kalimutan, kundi dahil pinili niyang bitawan ang bigat. Ito na ba yung hinihintay mong hostisya? Tanong ni Lucas habang binabasa rin ang sulat. Umiling sa Helena. Hindi. Ang totoo, hindi ko kailanman hinintay ang hostisya. Ang hinintay ko lang ay ang araw na hindi na nila kontrolado ang puso ko. Sa anibersaryo ng kasal ni Beatrice, inanyayahan siya ng kanyang kapatid sa isang maliit na salusalo. Hindi niya inaasahang pumunta rin ang kanilang mga magulang. Pero nang makita niya ang mga ito sa dulo ng mesa, hindi na siya natakot. Hindi na siya kinabahan. Sinalubong niya sila ng tahimik na tango, sapat na para sa kasalukuyan. Ang pagpapatawad, tulad ng buhok, ay hindi kailangang putulin ng sabay-sabay. Isa-isang hibla, isang pagsuklay, isang araw. Naglakad siya papalapit sa entablado para sa pagbati. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Helena. Isang taon na mula nang ikasal ang kapatid kong si Beatrice. At ngayong gabi, hindi lang pag-ibig nila ang ipinagdiriwang natin, kundi ang lahat ng uri ng pag-ibig. Kabilang ang pag-ibig sa sarili, sa kapwa, at sa kakayahang bumangon kahit paulit-ulit tayong ibinabagsak. May panahon sa buhay ko na akala ko'y wala akong halaga. Ngunit ngayon, alam ko na, ang tunay na ganti ay hindi paninira. Hindi paghihiganti. Ang tunay na ganti ay ang maging masaya, buo, at hindi na kontrolado ang nakaraan. Paylak Paken. Ilang loha. Amgang ngiting totoo. Sa huling bahaging gabi, habang nakaupo sila ni Lucas sa hardin ng venue, tinanong siya nito, ano ang plano mong gayon? Simulan ulit, sagot niya. Pero sa pagkakataong ito, sa sarili kong paraan. At sa sarili kong panahon. Tumingala siya sa langit. Tahimik. Malamig ang hangin. Pero mainit ang kanyang dibdib, punong tapang, pag-asa, at pagmamahal.